guys, I'm Rika G and this is Rika G channel. Welcome back for another vlog. And before I start, please subscribe to my channel and click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. If you're new on this channel talks about lifestyle, tutorials, tips, and reviews. So guys, ang pag-uusapan natin today is an insurance that we just got recently from ProLife UK. So guys, discuss ko muna how we come up with ProLife. Previously, before pandemic, iniisip ko na rin na kumuha na talaga kami ng insurance. And then, may kausap ako from Sun Life, and then meron din akong kausap from ProLife. Pero it just so happened, around March, kumuha rin pala yung husband ko separately sa BPI Philam, kasi nung nag-open siya ng account sa BPI Philam, it was offered to him. Kumuha na rin siya, and then dineduct na dun sa savings na nilagay niya dun sa account. Since nagkaroon nga ng pandemic nung March last year, nag-withdraw muna kami, in-stop namin yun. 1 month lang, tapos mahirap din kasi yung gano'n, yung wala kang kausap, wala ka namang financial advisor na kausap. Direct kasi siya that time sa bank. So, yun nga, kinancel namin. And then, after how many months, eto, nakakuha ako from ProLife na. Ano ba yung benefit ng may insurance ka? Siyempre, first is to protect your income, lalo na kung breadwinner ka ng family. May mga family na sanay sa maluhong lifestyle, yung iba hindi sanay na umuulit ng ulam, yung ulam sa tanghali, hindi na pwedeng ulitin sa hapon, sanay sa or sa gabi, sanay sa mga gadgets na bago. So, yung sanay ka sa ganong klase ng lifestyle, and then biglang mawawala yung breadwinner ng family. How are you gonna keep up with that kind of lifestyle kung mawawala yung breadwinner ng family? Pero kung meron kang insurance, syempre kahit papano, tuloy pa rin. Hindi man ganun kaparehas nung dati. Kumbaga matutuloy pa rin na hindi naman sobrang as in walang-wala talaga. Another thing is kung may unforeseen incident na mangyayari. Kung meron kang savings, magagamit mo siya or may emergency fund ka, magagalaw mo yun. Kasi nga, wala kang insurance. Kung walang insurance, kung meron ding mga mangyayaring unforeseen incidents, pwede kang magbenta ng mga assets mo, ng property, jewelry, car, lahat. You will let go of your hard-earned investment and assets dahil nga wala kang insurance. And kung wala kang insurance, eto mahirap to. Mangungutang ka kapag may nangyaring unforeseen incident and hindi naman lahat may available na pera para magpahiram sa'yo. So, kung meron ka ring insurance, preparation for your retirement. Kasi nga, retirement is one of the most important chapters in our life. Wala ka ring retirement fund, and then healthy ka naman pag nag-retire ka na, eventually, magkakaroon ka rin ng mga sakit kasi wala kang pera. So, doon na lalabas, mag-worry ka, maglilid sa depression, sa migraine, diabetes, lahat lalabas na doon. Or kung meron ka namang sakit at nagme-maintenance ka, saan ka naman kukuha ng panggastos mo o pangtustos mo doon sa mga maintenance mo kung wala kang retirement fund at hindi mo napaghandaan? Pero, kung meron kang retirement fund na naka-ready, relax ka lang, chill ka lang, pag dumating yung time, na-retired ka na. And syempre, kung meron kang retirement fund, hindi ka magiging pabigat sa anak mo. Kasi nga may sarili kang pera. And sila, may sarili na rin silang family. And syempre, kung insured ka, meron kang peace of mind. And also, kung may insurance ka, ito kasing kinuha namin is InsuraVest or Insurance and Investment. So, meron ka ng savings, meron ka pang insurance. At the same time, June 8, nakapagpasa na ako ng full na requirements sa kanya. And then, June 15, na-approve na yung application namin ng ProLife. And, eto na siya. Nasa red bag. So, yung laman niya is 2 red na book. So, yung kinuha namin is yung ProLife Exact Protector 10. So, ito siya. Yung laman niya nung envelope is 2 red na book. So, yung first red na book is yung policy contract. Yung policy contract, medyo makapal siya. Binabasa ko pa siya. Pero, I will discuss the policy contract then on my next video. Yung next na red na book, ang laman niya is copy of application form, proposal, suitability, and policy data page.
So, discuss ko na yung coverage niya. Yung annual premium na babayaran is 25,587. Or kung monthly is 2,132 and 25 centavos. Sa protection part, yung death benefit niya is 350,000. Disability is 60,000. For accident is 90,000. Yung unang quote sa amin is around nasa 1.5 lang kasi wala siyang critical illness. Pero nagpadagdag ako ng critical illness na 200,000. So, yung critical illness niya is 200,000. Sa investment part naman, let's say hindi mo talaga nagalaw yung fund mo sa loob ng 10 years. By the way, yung kinuha pala namin is limit pay yung tawag kasi 10 years naming babayaran yung insurance. So, on the 10th year, kung hindi mo talaga nagalaw yung fund, hindi ka nakapag-withdraw, ang magiging total na investment mo na is 263,994. On the 15th year naman, kung hindi mo pa rin nagagalaw yung fund mo doon, magiging 381,514. So, let's say naman 20 years, hindi mo talaga ginagalaw yung fund mo doon. Ang magiging total na investment mo na is 554,885. So, this is projected at 10% rate of return. By the way, yung insurance pala na to is hindi sa akin, sa husband ko to. Ako, I'm planning to get one din para sa sarili ko naman. Siguro by December, kasi ngayon may binabayaran pa kaming motor. So, after namin doon, yung budget for motorcycle, yun naman yung ikukuha ko ng insurance para sa akin. And yung plan ko naman is sa Sun Life naman, para magkaiba kami. Ma-compare ko rin yung difference ni Sun Life at saka ni PruLife. So, hindi ganun kalakihan yung amount niya, pero yun, at least meron kang insurance. Yun yung importante doon. So, punta tayo dun sa iba pang details about dun sa insurance. So, itong mga other details na to, ito yung tinanong ko sa agent. After 10 years ba, pwede ko pa ba siyang ituloy yung payment in case na may budget ako? Yung sagot niya is, pwede naman, pero top up na yung mangyayari. Papasok na siya sa investment. Yung insurance, kung ano na yung nakadeclare doon, yun na yung pinaka-benefit mo talaga. Hindi na madadagdagan yung protection coverage niya unless mag-amend. Pero that will depend pa rin sa age tsaka sa health condition mo. And then additional details din, since investment nga siya, pwede kang mag-withdraw dun sa fund mo. Pero on the first 2 years kasi, more on sa insurance pumapasok yung pera. So, wala pang laman yung fund. After 3 to 10 years, tsaka palang magkakaroon ng laman yung fund. During application din kasi, tatanungin ka, how long will you allow your money to grow before you feel the need to have access to it? Yung pinili namin is 10 years. Kasi nga, hindi naman namin siya short term. Kumbaga, ito yung long term plan naman para sa amin. Partial withdrawal niya, minimum is 10,000. So, kakausapin mo lang si financial consultant mo para i-inform kung mag-withdraw ka. Pero I suggest siguro mga 5 to 10 years mo na yung gawin. So, tinanong ko rin yung agent if ever ba na nakalimutan mo siyang bayaran. So, meron siyang grace period na 30 days. Wala naman siyang interest within 30 days. Kailangan mong masettle. And yung payment namin ito is through GCash naman. So, napaka-convenient niya. Meron din siyang tinatawag na cooling off period within 15 days. So, kung napag-isipan mo na hindi para sa'yo yung policy, pwede mo siyang i-return mo yung policy, and i-refund naman ni Pru yung buong amount na binayad mo. So, ito pa, isa ko pang question. If ever na, let's say, nawalan ka ng work, hindi mo na naituloy yung pagbabayad, paano na yung mangyayari dun sa plan or sa policy mo? So, ang sagot naman is, yun nga, wag mo rin patagalin. Meron kasi siyang fund na tinatawag. So, as long as may laman yung fund mo, insured ka naman. Pero yun nga, nade-drain siya. So, pag nawala siya, na-drain yung fund, wala na rin yung insurance mo. Mata-terminate yung policy. Etong insurance na to sa husband ko, kay Joffrey. Pero if ever nga na, kasi yung line ng work niya is nagmomotor. So, medyo hindi ganun kalaki yung benefit niya. Nagpa-quote kasi ako sa akin tsaka sa kanya. Same naman halos yung age namin. Month lang yung difference. Pagdating sa akin, kung sa kanya 350,000 sa death benefit, sa akin 500,000. Kasi yung line of work niya,
is ako sa office lang. So, mas malaki yung benefit. Pero, ang sabi naman ng agent, if ever na maiba yung line of work, pwede namang magpa-amend. So, ito naman yung mga tips ko sa inyo. Mas maganda kumuha habang bata kasi mas mababa pa yung premium na babayaran. Siyempre, habang nagkaka-age tayo, tumatanda, lalong mas malaki yung premium na babayaran. Next tip is, kumuha kayo ng agent na kakilala nyo personally. Pwedeng friend nyo, friend ng friend nyo, kaklase nyo, ka-workmate nyo. Sa akin naman, in my case, yung agent na nakuha ko from ProLife, si Miss Winifreda Jerusalem, is classmate ko nung first year college sa City College of Manila. So, lalagay ko sa description box below yung link ng FB page niya, yung contact number niya, and yung email address niya. Bakit kailangan kakilala nyo? Kasi if ever na may mangyari sa inyo, is alam nila or aware sila, lalo na kung naka-add naman sa Facebook nyo or personally nakilala nyo. And lastly, is kumuha talaga kayo ng insurance. Pwedeng term insurance, InsuranVest, itong insurance with investment, nasa sa inyo yun. Pero importante na meron kayo talagang insurance na para sa inyo. Para at least, yun nga, sinabi ko naman kanina, diniscuss ko kanina sa first part ng video yung benefit kung bakit kailangan kang may insurance. Maglaan ng budget para sa insurance. Tanggalin sa budget yung mga hindi naman importante at hindi naman talaga priority. On my next video, share ko sa inyo kung ano yung laman ng policy kasi binabasa ko pa siya. So, ano pa yung ibang mga details dun sa policy, ano yung loyalty benefit na sinasabi ko kanina, and then, kung paano ma-access yung ProLife account mo online. Yun din isang reason kung bakit pala ProLife, kasi digital na siya, pwede mong ma-access yung mga data mo, yung kung ilang payment na yung nagagawa mo, ilang premium na yung nabayaran mo, magkano na yung fund mo. So guys, if you have questions, comments, and suggestions, please write it down below. So that's it guys. Thank you for watching and please subscribe to Rika G channel. Bye!